po bilang panghuli. Ako po ay humihingi ng tulong sa ating kagalang-galang na Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez, at sa ating pong Senate President Chis Escudero, na tinuturing ko parehas na malapit na kaibigan, mga mararangal na tao, mga lingkod bayan na tapat, na sana po huwag tayong papayag na ang ating pong mga opisina, mga institusyon ay magagamit upang maghasik ng mga kasinungalingan, magbintang sa mga tao at manira ng puri ng iba. Ako po'y nakikiusap na sana po'y yung mga tao na nag-aadvokasya daw nila ang maglantad ng anomalya sa pamahalaan na mapapatunayan naman po palang hindi, ay hindi mapayagan na magamit po ang kanilang mga institusyon. Napakarangal ng mga institusyon po nila para lamang po masira sa ganito o para lang po magamit sa mga personal na interes para sa bawat isa. At ako po'y nakikiusap, humihingi ng tulong sa ating kagalang-galang na Pangulo, Ferdinand R. Marcos. Ang inyong lingkod ay natalaga dito sa COMELEC. Isa lang po ang aking palagay na instruction ninyo. At yan po'y ayusin ang Commission on Elections. Ayusin ang pangalan ng COMELEC. Ibalik ang tiwala ng sambayanan. Yan po ang ginagawa ng inyong lingkod kasama ang mga kasamahan nating commissioners at mga tauhan dito sa COMELEC. Sana po, hindi po mawala yung lahat ng ating mga ginagawang pagbabago dito sa COMELEC. Sana po, matulungan tayo na yung mga gantong tao, entities, hindi makapamayagpag sa ating pong lipunan. Alam niyo po, ito po'y isang banta sa ating demokrasya, ang pakikialam ng isang foreign entity sa ating halalan. Ito po'y isang challenge sa ating pong kakayanan na mag-isip ng mga kababayan natin. Na pag pinapayagan natin, pwede pa lang basta-basta nila tayo paiikutin, basta-basta nila tayo may impluensyahan at mamaniubrahin. Hindi po natin papayagan under the present commission election. Hindi na po bale na ang ating pong pangalan madungisan, wag lang po ang pangalan ng commission election. Sa mga samahan, organisasyon, grupo, kapatiran, sana po ang aking pong pakiusap at ako'y naninikluhod at humihingi ng tulong na hindi magamit bilang kanlungan ng mga taong nagsisinungaling ang inyong pong mga samahan. Sana po ipakita po natin na kayo po talaga sa aming paniniwala ay naninindigan sa katarungan at katotohanan. Yan lang naman po lagi ang ating ipinaglalaban bilang isang lingkod bayan. Ang katotohanan para sa bayan. At siyempre po sa ating mga citizens armed interest groups, noong mga nakarang araw, madami po sa inyo ang nanahimik, hindi nagsasalita. Kahit pa sinasabi natin, mali at hindi tama ang mga akusasyon. Sana naman po, kung paano ganun kainit ang inyong pagsasalita, pagkilos ng mga panahon na tinutuligsa nyo lagi ang COMELEC. Bakit hindi po tayo makatuligsa o magkundina sa mga gantong klaseng pagmamaniubra at pamimeke ng mga dokumento? Hindi po ba napapanahon na? Hindi kami humihingi ng tulong para po ang COMELEC ay inyo pong itaas o ang COMELEC ay inyo pong papurihan. Hindi po natin kailangan yan. Subalit makundina natin ang mga gantong maling gawi sa ating pong lipunan. Alam niyo po, ang dami nagpayo sa akin na wag magsalita sapagkat ito ay threat sa aking buhay, threat sa aking pamilya, harm sa aking pong palagay, yung paglantad na ganito. Yan ang protection ko. Yan ang security ko. Sapagkat kung hindi ako magsasalita, bigla na akong tuitimbuwang dyan at wala na dahil hindi ako nakapagsalita. Kung ako po ay mamamatay dahil sa bahala ng isang baril ng isang Pilipino, matamis na kamatayan yun. Pero kung mamamatay ako sa bala ng baril ng isang dayuhan, napakasakalap po nun. Ibig sabihin, hindi tayo kayang protektahan ang sarili nating mga kababayan dito sa bansang ito. Isa lang pala ibig sabihin na pwede masakripisyo mo kahit naglilingkod ka ng tapat dahil lang sa may ilang personal na interest na mamamayagpag. Huwag po natin payagan. Challenge po ito sa bawat isa. Demokrasya po natin ang at stake dito. Ang ating pong pinagtatanggol para po dito. Maaaring ako ay simbolo ng ginagawa nila. Pero naniniwala po ako sa tulong at awa ng Panginoon Diyos na mga nasa pamahalaan na matitino at madadangal
Naniniwala po na itong laban na to para sa bayan, laban ito ng bawat isa. After po nito, bahala na sila. Kung ano na naman ang kanilang ilalabas, kung ano na naman ang kanilang kuno ilalantad. Kaawa-awa na po ang sambayanan. Nakakapagod din sa pagbabato ng mga ganyan. Hindi po ba dapat ang pagtungkulan natin, kamusta na ba ang update sa paghahanda nyo? Handa na ba ang COMELEC? Nasaan na bang yugto na kayo? Paano yung ganito? Paano yung ganyan? Hindi po yung ganon. Dahil alam nyo po, sa bandang huli, lahat ng akusasyon na binato sa atin tungkol sa corruption, ano ang panghuling sinasabi? Consistent sa lahat ng nag-akusa sa atin, gamitin ang mga lumang makina. Consistent. Hindi po ba kayo nagtataka? Ano ang direct relation ng corruption, bribery, gamitin ang mga lumang makina? Wala po akong makita ang direct relation. May pondo ang COMELEC, binigyan tayo ng pondo ng executive at legislative. Eh bakit tayo biglang gagamit ng lumang makina? Pwede namang bagong makina sa ibang company o sa parehas na kumpanya, pero bakit lumang makina ang pinapagamit sa atin? Yan po ang katanungan ng inyong lingkod sa sambayanan. Sana po madami akong nabuksan ng mga katanungan na pwede niyo pong sagutin. Sana po ang ating mga kababayan ay mabubuksan ang kanilang mga mata at kaisipan. Nagpapasalamat po ako sa mga kapatid natin sa pamamahayag sapagkat sa ilang araw, ilang linggo na binabato tayo, naging fair ang pagbabalita ng bawat isa. Nabigyan kami ng mga panahon, ng mga oras para po kami ay mapakinggan. Sapagkat kayo na lang po naman ang matitira naming sangkalang at matitira po namin na haligi para lumabas po ang katotohanan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Chairman Garcia. Para po sa ating mga kaibigan at kapatid sa pamamahayag, para po dun sa libu-libong nakatutok sa ating Facebook, mula dito sa Pilipinas hanggang sa ibang bansa, maaari lamang pong hilingin namin, pakibanggit po ang inyong pangalan bago po kayo magtanong. Ang pangalan at ang unit po. Sir, magandang umaga po. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Sir, kumusta po ang moral ng buong COMELEC sa kabila po ng mga issue na ipinupukol sa inyo ngayon? Sobrang taas po ng moral. In fact, pinipigilan ko na nga po yung iba dahil gusto mag-file ng mga kaso. Subalit sabi ko sa kanila, marapat na makakolekta muna tayo ng mga dokumento at hintayin natin ang NBI, napakataas naman ang karangalan at integridad ng NBI at Anti-Money Laundering Council. Subalit sa suporta po ng lahat ng regional directors, lahat ng provincial election supervisors, lahat ng election officers, pati po yung lahat ng union ng empleyado ng COMELEC, pati lahat ng senior staff natin, isa lang po ang naging instruction natin. Trabaho na tayo, bayaan nyo na lang ako to. Kaya nga po sinasabi ko, Sir Mike, okay na lang na ako ang binabato. Okay na po yon. Ako naman po, mawawala, lilisan dito sa komisyon matapos ang ilang panahon. Subalit ang institusyon lagi na andyan, tsaka sila, 30 years of age, 30 years na nasa COMELEC, 40 na nasa COMELEC. Kinakailangan, pag ulumisan sila sa COMELEC, isang institusyon, Sir Mike, na iginagalang, nire-respeto at tinitingala ng sambayanan. Yan naman po yung plano nating iwanan para sa komisyon. So mataas naman po ang moral ng lahat ng mga kasama natin sa COMELEC. Sir, hindi ho biro kanina yung pagbibigay ninyo ng mga dokumento, impormasyon, yung oras na inyo pong inilaan para hanapin po yung mga impormasyon yan at para maipresenta sa amin sa media, pati na rin sa publiko. Hindi ho ba naapektuhan ng oras ninyo ang inyong pong trabaho sa COMELEC naman? Hindi po yung oras. Siyempre po, Sir Mike, kasama po yung oras po kasama sa panahon natin at yan naman po ay kalimitan ginagawa namin sa gabi. Pero alam niyo po, yung takot na pwede kang balikan ng kung sino man. Yung takot na pag sinimulan mo, malalaking tao at malalaking grupo ang binabangga mo. Pero sa akin, para sa akin po, bakit ka pa nasa posisyon kung hindi ka willing magsalita ng totoo? Sa bandang huli, pag hindi ako nagsalita, Sir Mike, magsasuffer, hindi lang yung pangalan ko, kung hindi yung buong institusyon. Kaya po ginawa ko yan. Sa aking palagay, hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na maglingkod sa sambayanan at hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na mamatay sa pinaniniwalaan mo at katotohanan. Sir, last question po on my part.
umpisa na po ng budget hearing ngayon sa Kamara. Kumusta po ang ginagawa ninyong paghahanda para harapin naman po itong ating mga mababatas? At for sure, yung isa po sa mga mababatas na haharap sa inyo ay Chuck, isa yan sa maaaring ungkat niya during your budget deliberation. Handa naman po ang COMELEC sapagkat budget naman po yon. Sana lang po, kung budget po, sana malimit lang sana, although hindi naman po tayo nakikialam sa kanilang diskresyon, malimit lang po sana doon sa budget sapagkat ito po yung subject ng ibang bagay, subject ng ibang issue. So sana po malimit lang doon para lang kahit paano makapag-defend naman kami ng tamang budget. Tatandaan po natin lahat. Kailangan po natin yung budget na idedepensa ng COMELEC sapagkat ito po ay gagamitin budget sa 2025. Pinaglaban po ng inyong komisyon na madagdagan ng honoraria ang lahat ng guro sa buong Pilipinas. Huwag naman po sana mapolitika yung pagdadagdag ng 2,000 pisong across the board sa lahat ng mga guro maglilingkod sa araw ng eleksyon. So, ganun po ka-importante. Handa naman po tayong sagutin kung paano natin sinagot ang lahat. Ang ating po, at least yung aking Sir Mike bilang panghuli, under oath, pinanumpaan ko. Wala akong immunity. Ang isa lang po ang tinatanong ko nga, yung po bang nag-aakusa sa akin, kaya pong panumpaan ng bawat isang account na binibintang sa akin at properties, at pwede ba at kaya po pa rin ba na walang immunity at i-waive ang immunity para pantay lang po. Kasi unfair po unfair po tayo dito sa bansang ito eh. Ang katulad natin mga ordinaryong dukha dito sa bayan na to, wala tayong immunity, pwedeng kasuhan anytime. Magsalita ka lang, magbanggit ka ng pangalan, pwedeng kasuhan anytime. Samantalang sila, nagtatago sa immunity. Napaka-unfair naman po siguro yun. Thank you so much, sir. Hi, sir. Over here. Salima Refran of GMA7. Sir, naghingi na po kayo ng investigasyon sa NBI and then sa AMLAC and then over sa US, yung USDOJ nga po, and then their own money laundering institution. Desididong-desidido po talaga tayo na habulin ito at panagutin yung mga nasa likod nitong mga inilabas na fake documents or fake accounts that you have said. Salamat, Ma'am Salima. Talaga po desidido ako sapagkat hindi po biro yung mga binintang at hindi po biro yung mga binato at hindi po ako lang ito. Kinakailangan po natin itong matingnan hanggang sa punot dulo sapagkat ito po ay banta sa ating demokrasya. Banta po ito. Pwedeng gawa ng kahit sino sa inyo ng kasinungalingan. Paano kung wala kayong kakayanan? Paano kung kulang ang inyong kaalaman? Mabibintangan ng bawat isa ng tatanggapin na lang natin? O yung isang katulad ko magre-resign? Kahit na mali ang akusasyon at fabricated o gawa-gawa lamang yung mga dokumento? Yan po kaya po hinihingi na natin yung tulong ng mga ahensya, lalo na po ang USDOJ. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang USDOJ nakipagtulungan ng inyong Commission ng Elections sa ginawa nilang investigation para sa 2016 elections. At nakatanggap na rin po tayo, nasa website na rin po, na yung aming pong dating pinuno ay dinidimanda po nila sa Florida, sa eksaktong lugar kung nasaan yung binanggit ko sa inyo kaninang address. Dinidimanda po nila. Ang investigasyon po nila ay nakatungkol sa money laundering, Ma'am Salima. Ito po, AMLAC po ito, violation to the money laundering. Pag nag-create ka ng fake account, pinresume na ito account, o sinabing yan na may pangalan, money laundering po yan. Kaya po sabi nga namin, dapat maisama to sa investigasyon. Ganong, yung katanungan kung alamin kung sino yung nasa likod, ay naandun pa rin. At naandun yung kasagutan. Sabi, pinrovide ko, yan lahat po ng pinresent ko sa inyo ay pina-forward na po natin sa USDOJ at saka po sa National Bureau of Investigation. Good morning. Isa lang po. Good morning, sir at Chair. Si Christian po sa Teleradyo. Nakausap na po ba natin or sinubukan po ba natin kontakin yung Smartmatic after nating ma-find out nga na possible isa sa mga dating official nila yung behind these allegations? Wala po kasi hindi naman po sila providers sa kasalukuyan and therefore technically wala po kaming relationship sa kanila. Kung may mga relationship naman po tayo sa kanila in the past, yun po ay yung mga nakaraan. Pero syempre kayon, putol po yung ating komunikasyon o relasyon sa kanila bilang isang institusyon. Salamat po. Sir, good morning. Shari Ann Torres po, ABS-CBN. Chairman, yung previous interviews
ang lagi niyo pong sinasabi, yun nga, minention niyo rin may parliamentary